Tingnan mo yung ngiti niya, mukhang walang kwenta. Hindi ko alam kung anong nakita mo kay Tingting sa kanya. Huwag ka na tumingin. Pasok ka na at ayusin mo na iyan. Ikaw naman, pumasok ka na sa trabaho. Nga, kailangan ko nang umalis. Ingat ka. Pasok ka na. Sasabihin ko sa'yo, sariwang-sariwa ang mga isdang to. Mahal, anong nangyari sa'yo? Ayoko, pupunta muna ako sa city. Bantayan mo to. Boss, magkano ang isda? Libo. Ano? Ang mahal naman, pababaan mo naman. 1,000. Boss, ang bait mo pala. Pwede naman manloko na lang. Binigyan mo pa ako ng isda. AME, hindi na ako bibili. Hoy, huwag kang aalis. Ano nang ginagawa mo? Nagbenta ka ng isda, napalayas mo pa ang tao. Umalis ka dyan. Hindi mo marunong magbenta ng isda. Siya, 1,000 ang isang isda. Akala mo ba siya ang pinakamayaman? Yung pinakamayaman, yung malaking balita, narinig mo na ba? Sino ng pinakamayaman? Si Shen Qinghe ba? Tumakas sa kasal, ngayon nawawala. Maraming naghahanap sa kanya sa buong lungsod. Marunong ka ba talaga? Bakit ang kaskasero mo? Yung asawa mo, sa tingin ko maganda lang sa paningin, di naman magaling. Hindi pa marunong magtayo ng tindahan. Sino nung sinasabi mong maganda lang sa paningin? Ako ay... Aray, hindi ko pwedeng sabihin ako si... Shen Qinghe. Sabihin mo, sino ka ba? Tagapamahala ng palengke. Basta pa sa bukas ka. Mag-impact ka na. Tagapamahala lang ang palengke, nagmamagaling pa. Kung hindi mo alam, akala mo siya na ang pinakamayaman sa hilagang lungsod na si Shen Qinghe. Huwag mong banggitin sa harap ko. Ang pangalang Shen Qinghe. Bakit hindi pwedeng magitin? Si Shen Qinghe, siya ang pinakamayaman sa hilagang lungsod. Maraming gabay ang gustong-gustong pakasalan siya. Ikaw naman, inaayawan mo pa siya. Kahit isang gwardiya sa Shen Group, 12,000 ang sahod bawat buwan, mas maganda kaysa sa pagtitinda ng isda. Bakit hindi pwedeng banggitin si Shen Qinghe? Ako ang gumawa nito, Ano naman, yung certificate dito. Si Shen Qinghe mismo ang pumirma, para sa akin. Ano, ayaw mo maniwala? Dahil sa kanya, kaya ako nagtitinda ng isda rito. Baka may pagkakamali lang. Anong pagkakamali? Shen Jingang, makinig ka. Kahit magutom kami o manglimos, huwag kang magwardya sa kumpanya nila, naintindihan? Hindi ako magiging gwardiya sa kampanya niya. Hindi talaga. Lumabas ka, punasan mo iyong kabinet sa labas. Boss Shen, sa wakas nakita rin kita. Tumahimik ka, anong ginagawa mo rito? Tumawag ako, hindi mo sinasagot. Pumunta ako pa sabihin sa'yo, si Lolo at Lola. Papunta na rito. Bakit ngayon mo lang sinabi? Hindi rin kita matawagan, eh. Tumayo kang maayos. Shen Qinghe, ano nang ginagawa mo rito? Ikaw si Shen Qinghe. Sino ng Shen Qinghe? Ako si Shen Jingang. Siya nga. Siya si Shen Qinghe. Boss Shen, ako. Ako nga si Shen Qinghe. Shen Qinghe, bulag ka ba? Papatayin kita. Walang utang na loob, yung pag-aasawa mo. Hanggang kailan mo itatago sa amin? Hindi ka nagjojowa. Palagi ka lang kasama ni Secretary Zhang. Nag-aalala na si nanay, baka lalaki ang gusto mo. Kailan mo dadalhin ang asawa mo para makilala kami? Inatasan ni nanay na itabi na. 5 unit sa Thompson Riviera, Shanghai. 10 apartment sa San Francisco. Hindi pa alam kung sapat ba yon para sa manugang. Bilang regalo sa unang pagkikita.
Parang nagbibigay ka lang sa pulubi. Yan? Hindi niya alam na ako si Shen King. Hindi rin niya alam na mayaman ako. Sinabi ko sa kanya, ako si Shen Jinang. Mandurugas ka pala. Lola, nakita mo naman kung paano niya tratuhin si Assistant Zhao. Yung ugali niya, kung malaman niya, na ako si Shen King. Hindi ko pa man napapasagot ang babaeng ito. Namatay na muna ako, Lola. Anong ginawa mo, anak? Anong kalokohan ang ginawa mo? Tingnan mo, si Xiao Zhao. Anong klaseng bagbog to? Gaano ba kalaki ang galit mo? Nga, Boss Shen, anong ginawa mo? Gusto ko rin malaman kaya Lola. Bago ko mahanap ang dahilan, huwag kayong magpapakita. Kapag nalaman ko na ang lahat, at napamahal na ako kay Tingting, dadalhin ko siya kasama ang dalawang apo para makita kayo. Ano? May dalawa pang apo? Kailan mo dadalhin ang dalawang apo? Para makita kami. Huwag kayong mag-alala, pagkaayos ng pagkakaintindihan, agad kong dadalhin siya para makita kayo. Tingting, nakauwi na ako. Huwag mo nang walisan, magpahinga ka muna. Teka, umupo ka. Mahal, masakit ba ang kamay mo sa paghampas kanina? Bumili ako ng gamot sa kasa. At pampalakas ng katawan. Papahiran kita. Huwag na, okay lang ako. Huwag ko na lang siyang makita ulit pag nakita ko siya. Sige, sabay tayong manapak. Bakit may heart-shaped birthmark din ang kamay mo? Baka ikaw yung nagbuntis sa akin noon. Yung nagbuntis sa akin noon ay heart-shaped birthmark din sa kamay. Totoo to, nakita ko kasi sa mga bata. Kaya nagpatato rin ako. Dapat magkakasama tayong lahat, di ba? Anong pagkakataon? Mame, tingnan mo, si Jing ang daddy. Marami siyang biniling masarap na pagkain. Wow, Haagen-Dazs ice cream ulit. Haagen-Dazs. Haagen-Dazs, 100 piso bawat isa. Anong nangyari? Mahal ba ang 100 piso? Shen Jingang. Market inspector ka lang, 1,500 piso lang ang sahod mo kada buwan. 100 piso bawat Haagen-Dazs, 30 ang binili mo. Paano mo nabilhan yan? Ako. Mahal, may kaibigan kasi ako. Nagtrabaho sa convenience store, sinabi niya sa akin na yung Haagen-Dazs na to. Malapit nang ma-expire, kaya binenta niya sa akin ng mura. Kahit nakasele, hindi mo dapat binili ang mamahaling ice cream na iyan. Shen Jingang, anong klaseng pamumuhay ba tayo? Hindi ba't ang buhay natin, ayon sa antas ng pamumuhay natin, ay sapat na? Sige, huwag kang magalit. Naiintindihan ko, mahal. Sige na, maghugas ka ng kamay at kumain na tayo. Kain na tayo. Tara, kain na tayo. Sino ang nag-utos sa'yo na bilhan ako ng Haagen-Dazs? Babawasan ang sahod mo. Ako? Anong kasalanan ng Haagen-Dazs? Anong kasalanan ko? Kuya mo, kakabayad ko lang ng protection fee noong isang araw. Bakit ka nandito ulit? Tingnan mo yung lalaking yun. Nanggugulo na naman kay Songting. Sino ang nagsabing nandito ako para mangolekta ng protection fee? Ting-ting. Ang magaspang ng kamay mo. Huwag kang lalapit. Sasabihin ko sa iyo, may asawa na ako. May asawa ka na? Mas masaya pa yon. Huwag kang lalapit. Kung ganito ka, hindi ka palalampasin ng asawa ko. Nagtanong-tanong na ako. Ang asawa mo ay yun lang. Palamuning lalaki. Ano ang magagawa niya kung pumunta siya rito? Sino ka ba? Ako yung palamuning lalaki na sinasabi mo. Mahal, okay ka lang. Umalis ka na. Kaya ko siyang harapin.
Nandito ang asawa mo, saan ako pupunta? Pinapayuhan kita. Agad-agad, humingi ka ng tawad sa akin. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Ikaw muna ang mag-alala sa sarili mo. Anong dapat kong ikabahala? Ako ang kuya dito sa lugar na ito. Ako ang masusunod. Ikaw ang kuya? Kuya? Kuya Kyang, ito yung lalaking yon. Araw-araw, ginagamit ang pangalan mo para manloko sa iba't ibang lugar. Kuya Kyang, nagkamali ako. Kuya Kyang, kumukuha lang ako ng kaunting pera para sa pamilya ko. Kuya Kyang, tumayo ka. Nagkamali ako. Kuya Kyang, at aking palabas. Patawarin mo ako ng isang beses. Kuya Kyang, Kuya Kyang, Kuya Kyang, nagkamali ako. Kuya Kyang, Kuya Kyang. Patawarin mo ako ng isang beses. Kuya Kyang. Paano mo nalaman na darating ang mga taong ito? Na nakasalubong ko sila sa daan pauwi. Kaya tamang-tama lang, tinuruan ko sila ng daan. Boss Shen, hiniwalayan ko na ang pinsan kong ito. Ingnan mo, ganyan ang ginawa sa kanya. Okay na ba? Hindi ko alam kung saan napunta si Jingang. Hindi rin siya sumasagot sa tawag. Ganitong bagay. Jingang, Ayaw kong makita ulit ito. Sigurado. Songting, dumating ka na. manager. Ano nang nangyari sa kanya? Nalutas ko na, ginagamit niya ang pinsan ko. Para mang-api, pinagalitan ko na siya. Anong hinihintay mo? Umalis na tayo. Songting, gabi na. Umuwi ka na rin. Sige, salamat manager. Boss Shen, ayos lang ba kayo? Pasensya na sa abala. Kung may mang-api pa sa asawa ko. Lahat kayo, tanggal. Hindi na maulit ito. At saka, mula ngayon, ituring mo ako bilang ordinaryong tagapangasiwa ng palengke. Huwag mong ipaalam sa asawa ko. Huwag kayong mag-alala, magpapanggap akong hindi kita kilala. Kumusta na ang pagguhit? Momay, may parent-teacher meeting sa school sa Lunes. Momay, kasama na ba si Daday ngayon? Kumain na ng prutas. Jingang, libre ka ba sa Lunes? Bakit? Siyempre libre ako. Sasama ako kay mommy. Salamat ha. Walang problema. Momay, tumutulo na naman ang bubong. Kapag sumahod na ako, ipapagawa ko. Ako na ang magpapagawa. Wala kang ang pera, paano mo ipapagawa? Huwag kang mag-alala. May paraan ako. Mapagkakatiwalaan ba ang mga ito? Huwag kang mag-alala. Mga kaibigan ko ito nung tulog sa ilalim ng tulay pa kami. Garantiya. Sigurado ito. Momay, basa na ang kumot sa kwarto mo. Basang-basa na rin sa kwarto ni Daddy. Tulog na lang tayong apat sa isang kama. Hindi pa pala sila nakasama sa kama. Mabagal si Boss Shen. Hindi kaya ni Boss Shen. Kuya, bakit hindi natin sila pwedeng pagtabihin? Tangang, kailangan nating tiyakin na magkasama silang matulog bago tayo umalis. Ang talino mo talaga, kuya. Siyempre, napakaraming ice cream ni Daddy ang kinain mo. Pero kailangan pa rin natin siyang tulungan. Ikaw hindi ka ba inaantok? Hindi ako inaantok. Ikaw na muna ang matulog. Momay, Daday, huwag na kayong magtulakan. Pumapasok na ang hangin sa kumot, ang lamig.
Ngayong gabi, tiisin na muna natin ito. Mabait ka, matulog na. Ikaw. Bakit hindi ka pa rin natutulog? Sanay na ako. Noong nag-aalaga ako ng bata, magaan lang ang tulog ko. Tintin, ikaw. Nagsisisi ka bang ipinanganak mo sila? Siyempre, hindi ako nagsisisi. Sila lang ang tanging dahilan ko sa mundong ito. Kahit papaano, hindi na ako nag-iisa. Nanay, Gabi na. Matulog na muna tayo. Tintin, sa hinaharap, hindi na kita pababayaan. Na mag-isa ka. Mamay, bakit hindi dumating si Daday ngayon? May bigla ang ginawa si Daddy. Pupunta siya pagkatapos. Sige na, alis na tayo. Kayong dalawa, kahapon sabi niyo may daddy na kayo? Darating na ang daddy ko. Sinungaling. Mandaraya. Anak, hindi maganda ang pagsasalita mo. Kilala kita. Sabi ng nanay ko, nabuntis ka ng hindi kasal, walang hiya. Ikaw, mabahong mangingista. Anak ko to. Anong problema kung magmura siya sa'yo? Nanay, masakit ang puso ko, atay ko, lahat masakit. Dadalhin ko na ang anak ko sa ospital. Babalaan kita. Kapag may nangyari sa anak ko, hindi kita papatawarin. Sino ang gusto mong pagandahin? Daddy. Ikaw ba ang asawa ni Songting? Eh di ikaw na ang magbayad ng utang niya. Imposibleng walang dahilan ng anak ko para itulak ang iba. Anak mo ang unang insulto, di ba? Magsinungaling ka. Hindi kailanman ng insulto ang anak ko. Ikaw, mahirap. Hinahamon mo pa ako. Ikaw, Kung paninirang puri o hindi, kailangan ng ebidensya. Yemie. Ikaw, mabahong mangingista. Anong karapatan mo? Para magsalita ng ebidensya. Pinapahalagahan pa kita kapag kinakausap kita. sige, kung hindi malinaw, tingnan natin ang kihe. Malinaw nang makikita. Hoy, payo ko sa inyo. Huwag nang maghanap ng gulo. Asawa ko ay mataas na opisyal na Shen Group. Gaano naman kataas? Ang pinakamayamang tao sa bansa. Kilala mo si Shen Qinghe, di ba? Ang personal na sekretarya niya, si Sekretaryong Zhang, ay kilala ng asawa ko at nakakausap niya. Ha? Bakit hindi ko alam na may ganitong tao sa aming grupo na umaabuso ng kapangyarihan? Sekretaryong Zhang, ang asawa ko, si Luliang, ay nagtatrabaho sa Shen Group. At siya pa ang hiner na malaking shareholder ng kumpanya natin. Paumanhin, hindi ko siya kilala. Sekretaryong Zhang, ano po ang ibig sabihin nito? Pero may nabalitaan ako. May mga taong umaabuso sa pangalan ng aming Shen Group at ng abuso sa labas. Hindi ako. Sila ang nauna. Huwag nang magpaliwanag. Kasalanan ng magulang ang pagkakamali ng anak. Bukas, hindi na rin kailangan pumasok ang tatay niya. Ano? Ibig mong sabihin, tatanggalin ng kumpanya ang asawa ko. Hindi kailangan ng grupo ng mga taong may masamang ugali. Masaya ka ba ngayon? Masaya. Minute ba, Boss Shen? Pinagpapawisan ka. Pupunasan ko ang pawis mo. Anong ginagawa mo? Kinakain niya si Daddy. Hindi, mainit lang ang panahon. Natatakot ako na baka mainitan ang asawa mo. Ikaw, close ka ba kay Sekretaryong Zhang? Aksidente. Aksidente sa sasakyan, Boss Shen. Sino? Sagipin kita. Noong kolehiyo ako, nailigtas ko ang buhay niya. Tama. Noong kolehiyo, wala akong makain. Binigyan ako ni Ginoong Shen ng pambili ng pagkain. Sage, alis na muna ako. Salamat ha. Walang anuman. Parang hindi ordinaryo ang pakikitungo sa iyo ni Sekretaryong Zhang Anong hindi ordinaryo? Natatakot siyang mainitan ka, tinutulungan ka pa. Baka naman, gusto ka niya?
Ano ka ba, nagbibiro ka? Para sa akin, mukhang totoo. Masyado kang nanonood ng mga maikling drama sa cellphone. Ang sakit. Nga pala, alam ng manager ng palengke ang sitwasyon natin. Pinayagan niya tayong magkaroon ng employee discount. Talaga? Wow! Bahay ba ito ng kumpanya natin? Ang laki. Ang mahal siguro nito. Baka hindi na lang. Mura lang, 888 kada buwan. 888? Kung sa tingin mo'y mahal pa rin, kausapin ko ang boss. Huwag. Mura talaga, totoo. Sulit na sulit. Linisin na natin. Tingnan mo kung pantay na. Kaliwa ng kaunti. Ah, ganito. Kanan pa ng konti. Okay na. Medyo. Ayos, tapos na. Wow, kuya, naghahalikan sina daddy at mommy. Tingin nga. Daday, ang pulang mukha mo. Hindi mali ang tingin mo. Daday, halikan mo ulit si momay, ang record ko. Anong record? Kayong dalawa. Ayusin niyo na ang kwarto niyo, bilisan niyo. Momay, nahihiya ka ba? Kung magsasalita ka pa ng ganyan, hindi kita. Luluan na sa service, please. Takbo. Kanina lang. Aksidente lang yon. Tuloy na natin ang pag-aayos. Sige po, ingat. Balik po kayo ulit. Songting. Hala, si Songting pala ito. Sabi nila dito ka naglilinis ng isda. Hindi ako naniwala. Totoo pala. Bakit ganyan na ang buhay mo? Ang tagal na nating hindi nakita. Wala ka pa ring pinagbago. Miss, wala tayong koneksyon. Nakakatawa ang mga sinasabi mo. Ano ang ibig mong sabihin? Kung bibili ka ng isda, masaya akong magserbisyo. Pero kung nanunukso ka lang, nandyan ang pinto. Magaling, serbisyo. Sage, ngayong araw, magserbisyo ka ng maayos sa akin. Yun na lang. CJ, Talagang bastos at walang modo. bastos talaga ako, hindi katulad ni Miss Song. Heto, kuan, libo. Gusto mo akong lokohin. Ito ay isda mula sa dagat. Malaki ang negosyo ng pamilya Song, hindi kayang hindi magbayad. Tungkol sa 8,000 na ito. Paano naman mangyayari iyon? Isang sirang isa lang ito. Bayaran na. Hindi mo pa alam. Nagasundo na kami ni Shen King. Malapit na, ako na ang magiging kabiyak na Shen Group. Sa oras na yon, pagpatayin ka ay parang pag-apak sa langgam. Lang. Eddie, binabati kita, yung Shen. At ikaw, at ang iyong anak sa labas. Nararapat lang na mamuhay sa ganitong putikan. Binabalaan kita. Pwede mo akong sabihan, huwag lang ang anak ko. Hinampas mo ako. Lalabanan kita. Boss Shen, nakita ko mismo. Nag-away ang dati mong nobya at ang iyong asawa. Sandali, harangin mo muna si Song Yu. At, sa hinaharap, huwag mo siyang papapasukin. Opo, Huwag mo akong tingnan ang asawa ko sa pangkaraniwan, masigla. Pero sa totoo, siya ay mahina at hindi kayang mag-alaga sa sarili. Maliit na babae. Tao. Boss Shen, sigurado ka ba? Ito ba ang mahina? Okay lang, okay lang. Yun. Ang surveillance ng palengke ngayong araw. Sira lahat. Paumanhin, manager. Alam ko. Hindi ito ang iyong kasalanan. Ah,
Sinabi ng aming boss, huwag hayaan ang mga negosyante na mawalan ng pag-asa. Sa kinakailangang panahon, dapat ipagtanggol ang interes ng mga negosyante. Kaya sa bagay na ito, huwag kang mag-alala, tiyak na. Susuportahan ka namin. Magtrabaho ng maayos. Salamat, manager. Manager, ingat sa biyahe. Boss Shen, dito sa Guangming Grand Hotel. May merger negotiation na kailangan ng presence mo. Sige, pupunta na ako. Ting-ting, nanalo ako sa raffle ngayon. Yung limited time free meal sa Guangming Grand Hotel. Tutu, Bilisan mo. Isama natin sina Xiaoxi at Xiao Mo. wala pa sa klase si Xiaoxi at Xiao Mo. Ay, nakalimutan ko. Take out na lang tayo. Pwede take out, tatanungin ko si Jingang. Huwag na yung mga lalaking yan. Maubusan tayo kung magtatagal pa tayo. Tara na. Hindi pa ako nakakapag-ayos ng stall ko. Tita, bantayan mo muna tong stall. Babalik lang kami. Boss Shen, inom kami para sa'yo. Boss Shen, Ganito ba ang pamamaraan ng kumpanya ninyo? Kahit ang head, hindi na kailangan dumalo sa negotiation. hindi, Boss Shen, talagang. May inabala yung asawa namin. Nasa daan na. Boss Shen, sandali lang. Boss Shen, pag-isipan mo ulit. Boss Shen, Bitawan mo ako. ano ba tong nangyayari? Shen Jingang, ikaw pala. Zhao, umuwi ka muna, ako na rito. Pero siya. Yemi, Umuwi na kayo muna. Shen Jingang. Hindi ba dapat nasa palengke ka, nagduduty? Bakit ka nandito? Sagutin mo ako. Shen Jingang, hindi ko akalain. Na ganyan ka pala kababa ang tingin sa sarili. Kababa ang tingin sa sarili. Eh ano pa? Ano nang ginagawa mo sa harap? Nagkakagulo-gulo kayo? Hindi ba nag-aalo ka ng inuman? Nag-aalok ng inuman. Kaysa magduda siya sa tunay kong pagkatao, hayaan na lang na magkamali. Sa ngayon, hindi na kita pagtataguan sa totoo lang. Mayroon akong isa pang sideline. Sideline. Ayoko mapag-isipan ng iba na wala akong silbi bilang lalaki. At gusto kong magkaroon kayo ng mas magandang buhay, ako at ang mga anak natin. Pero hindi mo dapat ibenta ang sarili mo. Hindi talagang hindi. Nagtitinda lang ako ng alak, ngayon lang yon. Akala nila maganda ako kaya. Sumpa ko, wala akong ginawang masama. Sumpa ko. Mahal. Hindi mo ba ako kinamumuhian? Paano naman? Pupunta na ako roon para ipagtanggol ka, halika. Sasabihin ko sa inyo, asawa ko, talento lang ang binibenta, hindi katawan. anong talento? Anong talento meron asawa mo? Maganda lang naman ang mukha niya. Gusto niyo lang uminom kasama asawa ko, di ba? Hindi. Iinumin ko na tong alak. Ito. Mahal, mataas ang alcohol content nito. Naubos ko na ang alak. Dadalhin ko na siya. Huwag. Ano? Tip. Bilisan mo. Tara na. Sabi ko sa'yo, mahina ka uminom, bakit ka uminom ng ganoon karami? Guwapo. Bakit mo bigla akong hinahalikan? Asawa kita, legal. Ano naman kung halikan kita? Legal. Kahit wala tayong pera o impluensya. Hindi ko hahayaang apihin ka ng mga yon.
Huwag kang mag-alala, sisikapin kong kumita ng maayos sa hinaharap. Para magkaroon ka ng mas magandang buhay. Sige, naniniwala ako sa'yo. Ang galing-galing ng tingting ko. Daddy, Mommy, anong nangyari? Siya. Lasing. Mahilig magwala si Mommy kapag lasing. Daday, dapat matulog kayo ni Mommy mamayang gabi, ha? Sabay. Alagaan mo si Momay, Daday. Matulog na si Tingting sa loob ng kumot. Shen Jingang. Ano na? Lasing na nga, di pa rin mapakali. Tingting. Gwapo, pakita mo nga yung abs mo. Bitawan mo ko. Ele, tahimik lang. Huwag, di pa ako naliligo. Punta ka na sa banyo. Tara, Tingting. Tara, Tingting. maligo na tayo. Tingting, kumalma ka nga. Ano bang nahihiya ka? Sabay tayo maligo. Tingting, feeling ko malinis na ko. Yun, wala nang amoy. Wala na. Ang tagal-tagal na, ganito ka pa rin kalakas ang loob. Kain ka ng chicken leg, ang payat-payat mo eh. Kagabi, ang saya-saya mong humimas. Ano yung binubulong-bulong mo? Wala lang. Ito, para sa'yo. Mahal siguro tong mga prutas na hinanda na. Hindi naman. Tinanggal ko lang yung balat habang nagtatrabaho. Ang galing-galing mo na sa pagtitipid. Ako tong gumuhit niyan eh. Ano naman? Yung Certificate of Award dito. Si Shen King mismo. Ang pumirma para sa kin. Ano, ayaw mo? Tingting, anong nangyari sa'yo? Wala lang. Kain na lang tayo ulit. Daddy, Momay, nagdo-drawing na naman. Puntahan mo na sila. Si Oshi, hintayin mo munang mailagay ni Daddy yung ulam. Bago tayo pumunta kay Mommy, okay? Hindi pwede ngayon na. Tuwing nagdo-drawing sa Mommy, umiyak siya. Ayoko siyang makita na umiyak. Ikaw lahat gumuhit nito. Nilalaro-laro ko lang. Kain na tayo. Handa na yung pagkain. CJ, Dada, yung luto mo ngayon, hindi sunog. Hindi rin nagkamali sa asukal at asin. Ang galing mo, Daddy. Tumahimik kayong dalawa. Kumain na lang kayo. Siya mo, dagdagan mo ng itlog para lumaki ka. Siya Oshi, kain ka rin.
Narinig ko, naghahanap ng bagong designer ang Shen Group. At yung chief designer, papalitan din daw. Totoo. Kaya, gusto mo bang subukan? Hindi ako pwede. Kahit magandang manuskrito, hindi mo gusto. Si Shen King. Siguradong bulag. Bulag si Shen King. Matagal na yan. Paano mo nalaman? Hindi mo naman nakita. Kung hindi siya bulag, bakit niya pinili? Si Song Yu bilang chief designer. Tingting, maikli lang ang buhay. Dapat habulin mo ang gusto mo. Bukod pa, ngayon, nandito ako at ang mga bata. Bilang pinakamatibay mong suporta. Suportado namin sa Momay. Kung ganon, susubukan ko. Siguradong mali ang nakita mo. Paano kaya si Boss Shen? Boss Shen. Ikaw talaga si Boss Shen. Hindi ko inaasahang makikita ka rito. Boss Shen. Ang saya makita ka. Simula nung huli kitang makita. Yung huli. Yung huling bayad, bayad na di ba? Bayad na. Yung huling extra, mababa ang bayad. Kung kukunin mo ulit ako, dagdagan ang bayad. Tama ka, Pereng Shen. Yung huling bayad, pag-usapan ko pa. Aalis na muna ako. Extra? Anong extra? Dati akong extra sa ilalim ng tulay. Marunong ka palang umarte. Siyempre. Yung huling role ko, ang tawag. Boss Shen. Boss na boss. Mahirap maging extra, hindi makatulog. Malamig sa taglamig, mainit sa tag-init. Tumutulo pa ang bubong. Yung baon, walang karne. Ang hirap naman nun. Nako, masyado ba akong nagdrama? Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, araw-araw kang kakain ng karne. Siguradong lalaki kang mataba at maputi. Basta kasama si Tingting. Kahit ano pwede kong isuko. Ay, kawawa naman. Tama na yang yaka. Tumutulo ang ulan sa bahay nyo. Bilisan mong bumalik doon at tingnan. Buti naman hindi nabasa. Kaya ano nga ito? Ito, isang painting na binili ko noon. Si Tingting pa pala ang nag-inat ng painting na ito. Napakahusay. Nakalimutan kong dalhin noong lumipat kami ng bahay. Matagal ko na itong hinahanap at iniisip. Kaya pumunta ka dito mula sa malayo para lang sa painting na ito. Hindi ba medyo sobra na yan? Wala lang. Hindi ko lang akalain na gagawa ka ng ganito para lang sa isang painting. Na maglakbay ng ganito kalayo para lang dito. Napakahalaga ng painting na ito para sa akin. Matagal ko nang gustong malaman kung sino ang may gawa nito. Tingting. Sa totoo ako. Sa totoo lang, hindi ko alam okay lang naman kahit hindi malaman sino ang gumawa nito. Baka naman biglang magkaproblema yung artista, di ba? Mawawala na rin ang aking sandalan sa buhay. Tama ka naman, di ba? Kung malaman niya na ang gumawa ng painting na ito ay yung taong nagpalagay sa kanya ng anak. At siya ang dahilan ng lahat ng paghihirap niya nitong mga taon. Siguradong sobra itong masasaktan, di ba? Nga pala, ano ba ang sasabihin mo sa akin kanina? Wala lang. Gusto ko lang sabihin na ang pagpapakasal sa'yo ay sobrang saya para sa akin. Bakit mo naman sinasabi yan sa akin? Tayong dalawa ay magkasangga na magkakasama sa lahat ng laban, magaling na magkakampi. Pero hindi lang bilang magkakampi ang gusto ko sa'yo. Tingting, hindi ba nagsisimula ka na rin? May gusto ka na rin sa akin. Magandang binibini. Inom tayo ng isang baso dyan. Umalis ka. Kung may salamin ka lang, titingnan mo lang sarili mo. Hindi ka lalabas dito para takutin ang mga tao. Bitawan mo ako.
Lakas ng loob mong sampalin ako. Ano ba ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Saan ka ba nanggaling? Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na agad. Hintayin nyo lang ako. Babalik ako. Saan galing itong gwaping na ito? Ay. Natatandaan mo pa ba noong binili mo ang painting ko mula sa akin? Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay isang lihim. Maghihintay na lang ako hanggang sa magising ka. Napakaganda mo, samahan mo naman ako. Samahan mo naman ako. Sige na. Napakasama talaga ng araw ko ngayon. Yung anak ng stepmother ko. Ninakaw na naman ang gamit ko. Mula nang pumasok sila sa buhay namin. Wala na akong pamilya. Walang nagmamahal sa akin. Sige na. Huwag ka nang umiyak. Samahan mo naman ako. Alam mo ba? Kinabukasan ng umaga, lumabas lang ako sandali. Pagbalik ko, wala ka na. Nais ko sanang ibigay ito sa'yo noon. Tatay, Bakit mo pinalitan ang chief designer? may sarili akong dahilan. Anuman ang plano mo, kailangan mong umuwi. Agad-agad. Hindi ako pwedeng umuwi ngayon. Kagabi si Song Yu. Yiyue, bakit mo naman nagawa yan, anak? Kung sakaling may mangyari sa iyo, paano na lang ako mabubuhay? Ngayon, hindi lang ako kinansel ng pamilya Shen. Nawala pa ang posisyon kong chief designer. Anong mukha pa ang ihaharap ko, Yueyo? Tama na. Anong kaululan yan? Sinabi na ng pamilya Shen. Darating na si Shen Qinghe. Huwag kang magpahiya dito. Tingnan mo ang anak mo. Ano nang nangyari sa kanya dahil sa pagpapalaki mo? Mas mabuti pa yon kaysa sa anak mong nagbuntis ng hindi pa kasal. Ikaw, May anak ka pa pala. may anak pa ako, pero namatay na siya ng mga anak. Qinghe, dumating ka na. Pumunta ako para sabihin kanselado na ang kasunduan. Wala nang pag-asa sa atin. Yung posisyon ng chief jewelry designer. Gusto mo ba talaga akong patayin? May audition sa susunod. Pwede kang sumali. Patas na labanan. King, mahal na mahal kita. Paano mo nagawang gawin ito sa akin? Pero matagal ko nang sinabi, hindi kita mahal. Wala na ang kasal, huwag mo na akong buluhin. Paano mo nagawang gawin ito sa akin? Dahil nakita ko na ang taong pinakagusto ko. Ipagtatanggol ko siya habang buhay. Iniuwi ko lang ang dalawang bata, susunduin na kita. Narinig mo na ba? Si Songting nakahanap ng binatang walang alam. Napaka-poor ng pamilya, ay nakusabi ng anak ko. Yung asawa niyang binata, walang silbi. Kahit isa hindi kayang patayin, di ba? Naku, tignan mo. Songting, ang tagal nating hindi nakita. Ngayon ako'y dumating pa magbigay ng imbitasyon, ikakasal na ako. Alam mo ba kung sino ang bride? Anak ng barangay kaptain namin, ngayon sa puso mo. Siguradong nagsisisi ka na. Anong ginagawa mo? Kung wala kayong gagawin, ilipat nyo ang sirang kotse nyo. Lahat dito ang bahay namin. Huwag kang magpakamalaki, mabuti ang intensyon ko. Makakita ka ng ibang mundo, kasi ang asawa mong binata. Hindi niya kayang bumili ng kotse habang buhay.
Songting, mabuti ang loob ni na Xiaodi na mag-asawa. Dumating para magbigay ng imitasyon. Bakit hindi ka pa rin nagpapasalama? Yang asawa mo. Dayuhan lang. Mahirap. Paano ihalin tulad kay Chen Qiang? Sabihin mo na Songting. Nagsisisi ka ba talaga sa puso mo na hindi mo ako pinakasalan noon? Ngayon ba, napakahirap ng buhay mo? Kung nagsisisi siya, talaga bang pakakasalan mo siya? Paano naman mangyayari iyon? Babae siyang may anak na. At dalawa pa ang bitbit na pasanin. Paano siya magiging karapat-dapat sa akin? Songting, kung noon ay pinili mo ang matatag at may kakayahan, na si Chen Qiang, ang ganda sana. Gusto mo pa ng tagalabas ng barangay. Saan ka pupunta? Nasaan yang asawa mong mahirap? Hindi kaya iniwan kanya at tumakas. Nakita ko na yung quotes na yan sa tea, napakamahal. Ang halaga ng quotes na yan, kayang magpatayo ng ilang gusali. Yang quotes, hindi kaya para sa'yo yan? Pa sa kanya? Anong iniisip mo? Lutsuri Karyan, paano para sa kanya? Shen Jingang, Tingting, sunduin na kita. Ito ang asawa ni Songting. Ang ganda, nakalutsuri-kar. Tingnan mo yung suot niya. Ang forma, parang sosyal. saan mo nakuha yung kotse mo? Kinuha ko lang kay Secretary Zhang. Ang galing. Tara na. Halatang hiniram lang yung kotse niya. Yung sa akin. Binili ko talaga. Nadala mo rin yung painting kaya kampante na ako. Hello, magandang araw. Ano iyon? Sige, naintindihan ko na. Jingang, kanina lang. Natanggap ko yung job offer mula sa Shen Group. Talaga? Congratulations, Tingting. Magkakatotoo na yung pangarap mo. Pero, paano naman si Xiaoxi at Xiao mo? Maraming magagandang kindergarten sa North City. Pupunta tayong lahat doon. Hindi ba masyadong mabigat sa'yo? Para sa'yo, kahit ano, sulit. Ako na bahala sa paglilipat. Magtrabaho ka lang. Kaya mo yan, Songting. Magsumikap ka. Para hindi masayang yung pag-asa ng pamilya mo. Kaya mo yan. Magandang araw, MS Song. Ang swerte, nakita tayo. Secretary Zhang, Gusto nyo bang samahan ko kayo? salamat po sa tulong. Walang anuman. Saich po. Sige po, Secretary Zhang. Saich po, okay lang. Ito po yung design department ng grupo namin. May 100 katao kaming empleyado dito ngayon. Dito po yung workstation ninyo. Opo kayo. Salamat, Secretary Zhang. Walang anuman. Kung may kailangan kayo, puntahan nyo lang ako. CJ, Sino ba yang bago? Si Secretary Zhang pa ang naghatid. Di ko alam. Kamag-anak kaya ng boss. ano ba yung pinag-uusapan nila? Ayusin niyo muna dyan. May tatawagan lang ako. Boss Shen, ginawa ko na po yung sinabi ninyo. Nakapasok na po si MRS Shen. Magaling. Pumunta ka sa finance para sa bonus mo sa buwang ito. Papa, inayos namin ang bahay tulad ng dati. Magugustuhan ito ni Mommy. Papa, magluluto muna ako. Hintayin natin si Mommy. Kain tayong sabay, okay? Okay. May bago raw na dumating ngayon. Miss Songyue, nasaan siya? Ikaw pala. Bakit hindi ako? Anong karapatan mo para narito? Marunong ka ba ng disenyo?
Nanalo ako ng Muse Award para sa jewelry design. Bakit hindi ako pwedeng narito? Yung internationally acclaimed na Moose Award ba yun? Ang galing mo, Songting. Baka hindi nyo alam, pero itong tao sa harap nyo ay hindi man lang nakapagtapos ng kolehiyo. Tapos man o hindi ako, ay lehitimong nahir dito. Anong magagawa mo? Isang taong nakaanak ng hindi kasal at pinaalis pa sa kolehiyo. Anong karapatan mong makipantay sa opisina ko? Huwag kang magmalabis, Songyu. Hindi ko inakalang ganoon siyang tao. Nga, nag-aanak ng hindi kasal, ang gulo siguro ng buhay niya. Ako ang malabis. Anong magagawa mo? Ako ang panganay na anak ng pamilya Song. At isa sa mga nagtatag ng Jewelry Design Department. Ikaw naman, 2 anak ng walang ama lang ang dala mo. Binuhusan mo ako. Ikaw. Hindi na ako yung dating Songting. Nasunod-sunuran. Sasabihin ko sa'yo kung hahawakan mo pa ako. Pagsisisihan mo talaga. Pagod ka na, mommy. Salamat mga anak, ang babait nyo. Sana'y magtagumpay ka. Sa larangan ng jewelry design, Mommy, ako ang naghugas ng gulay. Mommy, ako ang nagbati ng itlog. Ang galing. Sige, ito lang ang kakainin ko, okay? Okay. ito para sa'yo. Ano ito? Regalo ko sa'yo para sa bagong trabaho mo. Buksan mo. Ang lihim-lihim mo. Ang singsing na ito. Hindi ba yung unang obra ng Shen Group Jewelry Department? Naaalala ko, hindi ibinenta ng Shen Group kahit ilang bilyon ang alok. Paano mo nakuha ito? Ako. Iyon ay binili sa you. Mataas na kalidad na peking kopya. Grabe. Napaka-realistic naman ito. Magkano ba itong peking ito? Grabe. Hindi mahal, mga 70 yuan lang. Totoo ba yan? Masulit ito kaysa sa bumili ng tunay at mukhang tunay talaga kapag isinusuot. O sige, ibigay mo sa akin ang contact number ng gumagawa nitong peking kopya. Gusto kong ipagawa ng ilang Transformers para sa 2 kong anak. At Barbie dolls at iba pa. Xiao mo. Pinakamamahal niya ang Transformers. Xiaoshi, ikaw ba? Pinakamamahal mo ang Barbie dolls, di ba? Bibilhin ko para sa inyo. Ano bang nangyari? Hindi ko alam kung may pagkakataon ba akong maisuot sa'yo itong singsing. Aba, tama nga sinabi ni Lao Shen, itong manugang ko. Ang ganda talaga. Nga, ang saya tingnan. Siyempre naman. Sayang lang at nakaipar sa anak kong torpe. Ganito. Itong manugang ko araw-araw na nagbibiyahe ng ganito kalayo papasok at pauwi ng trabaho. Masyado itong delikado. Bibigyan natin ng kotse ang ating manugang. Ano? Ang ina mo, malalaman agad ng lahat kung gagawin natin yun. Oo nga, ilipat natin ang departamento ng disenyo ng Shen's Jewelry sa tapat ng bahay ng aking manugang. Ganito? Grabe, ang kapitbahay ngayon ng pangmeleknang ng banggaan ay ang walang hiya na talaga. Ang binti ko. Ang binti ko, okay lang ba? Ang binti ko, nabali ang aking binti. Ang binti ko. Nabali ang aking binti. Nang melik ng kalang ng banggaan.
Sabihin mo, magkano gusto mo? 1,000? Hindi, 100,000. 100,000 lang ang gusto ko. Ikaw. Ang binti ko. Sige na. Hoy, teka lang. Huwag mo siyang bayaran. Sino ka ba? Anong pakialam mo? Manugang ko. Are, grabe ang sugat mo. Hindi sapat ang 100,000 mo. Kailangan mo ng 1,000,000. Tama nga ang sinabi ng batang to, tama. Pero mahirap magdala ng malaking halaga ngayon. Ganito na lang. Ilabas mo ang cellphone mo. Pascan mo siya. Scan. Itaas mo ng konti. Taasan mo pa. Hoy, bakit mo kinukuha sa phone ko? Hoy mga tao, tingnan nyo. Wala namang problema sa binti niya. Nagpapanggap lang yan. Nagpapanggap pala. Scammer. Akin na yan. Huwag mo na bang kunin ang kotse mo? Anong panahon na nag-scam pa rin? Tita, okay na po. Talagang karapat dapat kang maging manugang ko. Ano po ang sinabi ninyo? Tita, parang nakita na kita dati. Pamilyar ka sa akin. Siyempre hindi tayo nakita. Ako, tita, pangkaraniwan lang ang mukha ko. Ay, salamat ha, anak. Walang anuman po, tita. Madali lang yon. Paano naging madali lang yon? Dapat talagang pasalamatan kita. Anak, Talagang hindi na po kailangan, tita. Sobra po kayong mag-alok. hindi pwede. Dapat tayo maging mapagpasalamat sa tulong. Anak, malapit lang ba tong tinitirhan mo? Ah, po. Dito lang po malapit. Pumunta tayo sa bahay mo para magkaibigan tayo. Parang hindi maganda yon. Tingnan mo ako, mukha ba akong mayaman? Sa totoo lang, matandang mag-isa lang ako. Wala akong anak. Pag nakikita kita, naalala ko ang anak kong babae. Sayang. Tita, ano po ang nangyari sa anak ninyo? Yemem. Pasensya na po, tita. Naalala ko pa po ang masasakit na alaala ninyo. Sa totoo lang, noong bata pa ako, pumanaw na ang nanay ko. Kung buhay pa siya ngayon, malamang kasing edad mo na siya. Tita, kung hindi po kayo magagalit, pwede po ba akong maging anak ninyo? Kapag nangulila po kayo, puntahan niyo lang po ako. CJ, pwede na ba akong pumunta sa bahay mo ngayon? Siyempre po. Mula ngayon, bahay niyo na rin po ang bahay ko. Halika po, tita. Ipapakita ko sa inyo ang bahay ko. CJ, Ang ganda-ganda ng bahay namin. May 2 pa akong anak, isang lalaki at isang babae. Ito ang bahay namin, tara ipasyal kita, Jingang. Ma, Ma, naku, saan mo ba nakilala itong tita na to? binata. Kaibigan ako ni Tingting. Tawagin mo na lang akong titayang. Tita Yang. Jingang, ito si tita, kakilala ko lang ngayon. Sabi niya wala siyang anak. Kaya dinala ko siya dito para makita ang bahay natin. Mabait talaga si Tingting. Momay. Siya o siksiyaw mo. Tita, ito ang 2 anak ko. Ang cute-cute nila. Siya o siksiyaw mo, tawagin niyo si Lola. Hello, Lola. Hello, anong gusto ninyong kainin? Sabihin niyo lang sa lola. Bibilhan ko kayo, may pera ang lola. Huwag na po kayong gumastos, tita. Pupunta ako at maghihiwa ng prutas para sa inyo. Ano sa palagay mo? Bibigyan ko kaya ng maliit na sobre ang 2 bata? Sapat na kaya ang 10 milyon bawat isa? Huwag na kayong mag-alala. At bakit kayo? Nasa harap na ni Songting. Sabi niyo wala kayong anak, ano naman ako? Kilala ba kita? Gusto raw kasi ni Songting na maging nanay niya ako. Kung ganun, dapat tawagin mo akong biyenan. Naku, nang may manugang na, nakalimutan na ang anak. Ano ba yan? Bakit kita tatandaan? Araw-araw na lang, puro ka pasakit sa akin. Si Songting ang ganda-ganda, matalino, mabait at maasikaso. Ikaw anong meron ka? Sige na, wala akong kahit ano. Si Songting na ang pinakamabuti, okay? Tandaan niyo po. Huwag niyo pong ipagkalat, baka lalong mahirapan tayong magpaliwanag. Huwag kang mag-alala, alam ko ang limitasyon ko. Tita, tikman niyo po. Ma, Anak, tikman niyo po ang sabaw na ginawa ko kung gusto niyo ang lasa. nako, hindi pa ako nakakain ng luto ng anak.
Ang sarap sa pakiramdam. Nga pala, naghanda ko. Ang sobre para sa mga bata bilang pasalubong. Heto, 10 milyon bawat isa. Regalo ni Lola. Okay ka lang ba? Okay lang. Di ko lang kasi nakita ng ganito karaming pera. Tita, ang mahal naman nito. Alam kong mayaman ka. Pero hindi tayo dapat gumastos ng ganito. Okay lang, masaya ako. Kung hindi mo ako papagastusin, malulungkot talaga ako. Huwag kang malungkot. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Momay, hindi kailangan nitsiaw mo ng ganito karami. Kunin mo na lang, mommy. Nga, itago mo muna para sa bata. Paglaki nila gagamitin nila. Sige, akin muna. Kapag may tamang pagkakataon na, ibabalik ko na lang. CJ, ako muna ang mag-iingat para sa kanila. Tungkol sa singsing mo. Sa ukay-ukay ko binili. Parang totoo, di ba? Parang tunay talaga. Class A imitation. Parang tunay. May kasabay ito. Kaya ito na lang ang ibibigay ko bilang regalo sa anak kong babae. Wag. Napamahal ito. Hindi ko talaga matatanggap, tita. Kung hindi mo tatanggapin, alam kong magsisisi ka. Ayaw mo akong tanggapin bilang nanay, alam ko. Hindi naman ganoon kadali. Na basta-basta na lang makakakuha ng magandang anak na babae. Huwag kang malungkot, tita. Huwag kang malungkot. Tatanggapin ko na. Sige, hindi na ako malulungkot. Halika, isusot ko na sayo. Binabati ko kayong lahat sa pagpasa sa unang 3 round ng Jewelry Designer Competition ng aming grupo. Sa huling round na ito, ang huling resulta ay magdedetermina kung sino ang magiging bagong Chief Designer ng aming grupo. Ngayon, ako ang magbibigay ng tema para sa Final Selection Round. Songting. Mas mabuti pang huwag ka nang sumali sa paligsahan. Magtira ka ng kahihiyan para sa sarili mo. Ang pagsali ko sa paligsahan, wala kang karapatang magdesisyon. Shen King Hilang ay naabala lang. Kapag bumalik siya, ako pa rin ang biyena ng Shen Group. At ikaw? Sa ilalim ko. Anong mapapala mo? Ikaw. Ganyan ka pa rin, hindi ka pa rin umaangat. Sasabihin ko sa'yo, talunin kita ng patas sa paligsahan. Talagang bulag si Shen King eh. Ang tagal na nating hindi nakita ang mommy na nagalit. Ano na namang ginawa niya sa'yo? Alam mo ba kung sino ang nagustuhan niya? Si Song Yu ang nagustuhan niya. Talagang may sira ang ulo niya. Sabi ko, Shen King, bakit na naman ganyan kabalisa? Ako'y nagagalit para sa'yo. Talagang walang kwentang tao si Shen King he. Okay lang, sa paligsahang ito, siguradong mananalo ako sa kanya. Mukhang malaki ang galit mo kay Song Yu. Mayroon ba kayong pinag-awayan noong nakaraan? Tapos na yon. Sa buhay ko ngayon, hindi na mahalaga ang mga taong yon. Eh sino ang pinakamahalaga? Wow, sino? Sino? Ay, kayong dalawang munting kaibig-ibig. Pagkatapos ng paligsahan, may sasabihin ako sa iyo. Sakto, may sasabihin din ako sa'yo. Matapos ang sunod-sunod na pagpili, ang paligsahang disenyo ng Shine Jewel ay malapit nang matapos. Ngayon, hayaan ninyong ipahayag ng 2 hurado ang mga nagwagi sa paligsahan. Napakagaganda ng gawa ng 2 disenyador. Medyo nahirapan kaming magpasya. Napakaganda ng gawa ni GNG, Song Yi sa pagkakataong ito. Ngunit parang sa loob ng maraming taon. Wala namang gaanong pagunlad. Sa kabilang banda, ang gawa ni GNG, Songping Pagama, hindi gaanong mabulaklak, ay nangingibabaw sa pagkamalikhain at natatangi. Kaya, ang aming pangwakas na pasya ay Dapat na bang ipahayag na si Tingting ang nagwagi? Siguro nga,
Ipinahahayag ko na ang nagwagi sa paligsahang ito ay Hindi dapat manalo si Song Ting. Paano nangyari yon? Pupunta ako sa lugar ng paligsahan ngayon. Huwag kang mag-alala. Kung apihin ng pamilya Song si Ting Ting, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa anumang relasyon. Lanan, Kinopya mo ang gawa kong nagdala sa akin ng tagumpay. Paano ka nakakapagharap dito? Anong karapatan mong sabihin na kinopya kita? Dapat naalala pa ng lahat ang hikaw na ito. Ito ang gawa kong nagwagi sa internasyonal noong mga nakaraang taon. At ang gawa ni Song Ting ay halatang kinopya ang gawa ko noong mga panahong iyon. walang hiya, nangungopia pa rin at nagpapakita. Talagang may mga taong ganito. Ngunit wala namang ebidensya na nagpapatunay na si Song Ting ang nangopya. Paano kung si Song Yi naman? Sa lalong madaling panahon, ako na ang magiging biyena ng Shen Corporation. Sa oras na yon, pagpatayin ka ay parang pumisa lang ng langgam. Ganoon lang. Ang lalo na ako 5 taon na nakalipas ay si Shen King He mismo. Siya ang personal na nagbigay sa akin ng premyo. Si Song Ting, malinaw na nangopya lang. Ang aking disenyo. Si Song Yu, kahit sa loob ng maraming taon, ay wala namang pagunlad. Pero kahit papaano, gawa niya mismo ang kanyang mga obra. Song Ting, kinopya mo ang disenyo ko. Tapos naglakas loob ka pang makipagpaligsahan sa akin. Bitiwan mo. Hindi mo dapat hawakan ang gamit ko. Gamit mo. Huwag mong kalimutan, mula nang paalisin ka. Sa Song family noong araw, wala ka ng sariling gamit. Ano ba ang ibig sabihin ni Song Yu? Magkamag-anak si Song Ting at siya. Baka hindi pa alam ng lahat, ito ang aking kapatid na walang hiya, nagbuntis bago ikasal, at pinalaya sa pamilya. buhay pa pala ang panganay na anak ng Song family. Mukhang, dahil noon, walang nakakita mismo. Na namatay siya, kaya pala si Song Ting ang maling ang pangalan ko. Ay napakagalit. Yun pala noon ang nilagdaan kong obra. Ay kinopya ni Song Yu kay Song Ting. Ito ay, kahit ganun, hindi mo naman sinasadya yon. Gusto mo bang sirain siya nang walang ebidensya? At saka, mukhang si Miss Song Ting ay hindi pa alam ang tunay mong pagkatao. Ang pagkatao ko ay maipapaliwanag ko ng dahan-dahan. Pero hindi ko kaya. Si Song Ting ay mapahiya ng ganito. Sinabi ko na sa'yo noon pa, huwag kang sasali sa paligsahang ito. Ikaw pa rin ang sumali. Kaya ikaw ang nahiya. Hindi kaya sa buong buhay ko ay hindi ako makakalaya sa Song family. Ting Ting, Sa wakas ay pumayag kang makita ako. Bakit niya niyayakap si Song Ting? Hindi ba siya ay kasintahan ni Song Yu? opisyal na paglilinaw. Ang kasunduan ko at ni Miss Song Yu ay matagal nang naputol. Miss Song, maging mahinahon ka. Mga kababayan, ako po ay kinatawan ng Shen Group at ibinabalita ko na ang Shen Group. Ang kampiyon sa paligsahan ng disenyo ng alahas ng taong ito ay Miss Song Ting. At bukod pa riyan, si Miss Song Ting ay tatalaga bilang punong taga-disenyo ng alahas ng aming Shen Group. Salamat sa inyong lahat. Doktor, anong sakit ba niya? Boss Shen, kailangan mong maghanda sa isip. Ang asawa mo ay, Ano bang nangyari sa kanya? Sabihin mo. siya ay buntis. Mahina pa ang kanyang katawan ngayon, at baka mahimbing pa itong natutulog ng kaunting panahon. Pagkagising niya, bibigyan namin siya ng tamang pangangalaga, at magiging maayos na siya. Paumanhin, Ting Ting. Ako ang may kasalanan, hindi kita inalagaan ng maayos. Ngunit huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong bibigyan kita ng hustisya. Boss Shen, nalinaw na po ang lahat ng impormasyon. Song Ting, siya talaga ang anak ni Song Hao. Ang biologikal na ina ni Song Ting, nang malaman niyang nangangaliwa si Song Hao.
Kay Hangjuan, nagkasakit siya ng depresyon. Pagkatapos nyon, nagpakamatay siya. Pagkaraan, dinala ni Hangjuan ang sarili niyang anak, at nanirahan sa bahay ng pamilya Song. At ang buhay ni Miss Songting, lalong lumala pagkatapos nyon. Ininda pa ng pamilya Song sa publiko. Si Song Yu lang ang nag-isa nilang anak. Noong araw na nagkataon mong nakilala si Miss Songting sa bar, iyon din ang araw na si Song Yu ninakaw ang gawa ni Songting para manalo ng parangal. Ipadala mo ang mensahe sa pamilya Song. Nasabihin mong, ang asawa ni Songting ay gustong makipagkita sa kanila. Opo, Bakit ba natin kailangan pang makipagkita sa asawa ni Songting? Matagal ko nang narinig. Isa lang siyang hamak na probinsyanong hindi marunong pumantay sa lipunan. anong alam mo diyan? Kahapon sa entablado, halata namang hinahangaan ni King He ang talento ni Songting. Kung gusto ni King He na makipagkita tayo, kailangan nating pumunta. Atay, hindi ba? Gusto mong makipagkapwa-buti sa asawa ni Songting. Noong araw, nabuntis siya ng hindi pa kasal. Ikinahiya namin ang pamilya namin. Nakalimutan mo na ba ang mga yon? Matagal na iyon. Ngayon, si Songting ang punong alahero ng Shen Corporation. May naabot na siya sa buhay. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Pero ako, Sage, tara na. Ikaw ba ang asawa ni Songting? bingi ka ba? Kausapin ka ng asawa ko. Kung hindi lang sinabi ni King He na pumunta dito. Akala mo pupunta kami para makita ka, isang probinsyano. Ganoon ba? King He, bakit ka nandito? Dahil ako ang asawa ni Songting. Ano? Paano nangyari iyon? Paano mo naging asawa si Songting? Hindi ko rin inasahan. Ang bantog na si Song Yu eh. Lahat ng kanyang mga likha. Kinopya lang pala mula kay Songting. King He, mauna ka. Huwag kang magalit. Baka may pagkakamali lang. Pagkakamali. Ang paniniwala sa pamilya Song ang pinakamalaking pagkakamali ko. King He, mahal na mahal kita. Ako, Sinabi ko na, wala akong pakialam kung mahal mo ako o hindi. Wala akong pakialam sa'yo. Song Yu, bibigyan kita ng huling pagkakataon. anong pagkakataon? Magpatawag ka ng press conference. At aminin mong lahat ng likha mo. Kinopya mo lang mula kay Songting. Shen King He, pinapatay mo ako. King, hindi talaga namin alam. Nakasal na pala kayo ni Songting. Kung sinabi mo lang sana sa amin ng mas maaga, siguradong ibibigay ni Yu ang titulong punong taga-disenyo kay Songting. Ibinigay, Dahil si Yu, palaging itinuturing si Songting. Kapag ang aking sariling kapatid na babae nakita ito, tulad ng mga trabaho sa Songting, iyon dahil ayaw ni Yu. Ang Songting talent ay buried. Bukod dito, sa simulan, kung hindi ka Songting ang iyong sariling walang kasala, ang aming pamilya ay hindi maglalagay sa kana. siya ay 19 taong. Kinuha mo siya sa bahay. Naisip mo ba kung paano siya nakatira? Boss Shen, huwag kang galit. Ang dugo ng Songting. Ito ay nabibilang sa Songting, ngunit hindi sa'yo. Dito upang kunin. Bigyan ko sa'yo ng 3 araw. Agad gaganapin ang press conferences. At lumabas sa Hilagang Lumdo. Sinusubukan mo bang patayin ang mga ito? Kung hindi mo ito ginagawan, papatayin ko ang lahat. Kanta kung ano ang tungkol sa 2 bata. Hindi mo ba alam? King He, hindi mo kailangang magtataas ng mga bata para sa iba. Sinsing mo lang ito upang makakuha sa akin ng isang award. Lamang nalulungkot Songting. Tama ba ito? Ang 2 bata na yon ay akin. Songting ito ay kamuli.
Kaagad na tatawag ka ng press conference. Gawin ang sinabi ng Shen Qinghe sa iyo. Tatay, Gawin ang sabi ko. Ginagawa mo ang trabaho ni Songting. Sa Shen Qinghe. Songting ng Kids Out of the Bay. Batay sa dalawang bagay na ito, Shen Qinghe. Maaari mo tayong patayin. Naririnig mo ba o hindi gagawan? Si Shen Qinghe ay talagang gagawin sa amin. Pumatay. naintindihan ko. Sinabi ng balita mula sa Boshen Hospital. Miss Songting ay magising. Tingting, ikaw ay gising. Bakit ako narito? Pumunta ka muna. Uminom ng tubig. Naglaba ka sa disenyo. Ano ang tungkol sa kompetisyon? Huwag kang mag-alala, ikaw ang champion. Kapag gumaling ka na sa iyong sakit, makakabalik ka na sa Shen Group bilang chief designer mo. Talaga? Pero Tingting, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Alam ko. Para kay Xiao mo. Aalagaan ko rin ang sarili kong katawan. Buntis ka. Huwag kang mag-alala. Nandito ako ngayon, siguradong aalagaan kita. Hindi ako takot. Basta nandito ka palagi sa tabi ko, wala akong kinakatakutan. Pero, kaya ko ba talagang gampanan ang posisyon ng chief designer? Ngayon, ang mga tao sa labas. Iniisip na nangopya lang ako. Kaya mo. Malinaw din ang usapin ng pangopya. Hindi aaminin ni Songyu. Tingting. Hindi ko pa nasasabi sa iyo ang bagay na ito. So ako. Tingting, Ma, ayos ka lang ba? ayos lang ako. Bakit ka nandito? Ay naku, nang marinig kong may nangyari sa iyo, dumiretso na ako rito. Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit ba? Wala, maayos naman ang pakiramdam ko. Mabuti naman kung walang masakit. Ma! May maliit na sanggol. Ako, magiging lola na naman ako. Ay naku, Hoy, yung Shen Jingang. Labas ka muna sandali. sige na, pumunta ka na. Sige, pupunta na ako. CJ, Ay naku, kanina ba ay balak mong aminin na kay Tingting? Tapos na naman ang problema sa pamilya Song, panahon na para umamin. Ang tanga mo naman. Kakagising lang ni Tingting at buntis pa siya. Paano kung matakot siya ng hasto? Pero hindi naman pwedeng itago natin ito ng matagal, di ba? Pagkatapos ng ilang araw, kapag stable na ang katawan niya, saka na natin sabihin. Sa Lunes ang birthday ni Tingting. Ayos yun. Sa birthday ni Tingting. Magsorry ka ng maayos sa kanya. Gawin mong romantiko, ha? Alam mo na yan. Lanan. Tingting. Kailan ka tumayo diyan? ma, ngayon lang ako lumabas at tumayo dyan. Ano nang pinag-uusapan ninyo? Tingting, malakas ang hangin. Baka magkasakit ka. Pasok na tayo sa loob. CJ, Mga kasamahan, siya ang bagong director ng design department natin. Songting, salamat sa lahat. Salamat sa iyo, Zhang. walang problema. Kaya mo yan. Huwag na kayong tumayo, umupo na kayong lahat. Songting, hindi. Ngayon, dapat kitang tawaging chief. Tawagin mo na lang akong Songting. Sa mga susunod, sama-sama tayong magsikap. Hindi ko akalain na si Songyu. Lahat ng kanyang mga disenyo, kinopya lang pala sa'yo. Grabe naman yon. Paano mo nalaman? Hindi mo pa alam. Kagabi lang, nagdaos ng press conference si Songyu. Manloloko. Mandaraya, kahihiyan ng industriya. Kinopya pa ang sariling kapatid. MS Songyu, bakit po ninyo ginawa yon? Bakit ninyo kinopya ang sarili ninyong kapatid? Aminado na ako sa pagkakamali ko. Pasensya na. Kahihiyan. Mandaraya, kahihiyan ng industriya. Walang hiya. Mandaraya, kahihiyan ng industriya. Nakakadiri. Dati ko pa siyang hinahangaan.
Pero bakit bigla na lang siya umamin? Hindi ko alam. Pero anuman ang dahilan, masaya si Songting para sa'yo. Hindi dapat manakaw ang iyong talento. Tingting, hindi ka pa aalis. Mamaya na ako uwi. Mauna ka na. Sige, umuwi ka ng maaga ha. Sige, alam ko na. Sige na, alis ka na. Lenan, Dumating si Songyu. okay lang, mauna ka na. Sige na. Ano nang ginagawa mo dito? Ang ganda ng pagkakaguhit. Ibalik mo sa akin yan. Songting. Sabi mo nga, hindi mo man lang natapos ang kolehiyo. Paano kapag gumanap ng napakagaling? Napanood mo ba ang press conference? Nakita mo ako, parang aso sa entablado, humihingi ng tawad sa'yo. Masaya ka siguro, di ba? Anong masaya? Hindi naman ako ang nagtuto sa'yo na. Magdaos ng press conference. Akala ko nagkaroon ka na ng konsensya at na-realize mo ang pagkakamali mo. Mali. Anong mali ko, Songting? Anong inosente-inosente ang pinapalabas mo? Hindi mo pa ba alam? Anong alam? Alam ko. Baliw ka ba? Ang asawa mo ay si Shen King. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Asawa ko. Kailan pa naging si Shen King he? Hindi dapat bago sa'yo ang mukhang ito. Talaga bang akala mo, dahil sa kakayahan mo, makakakuha ka ng posisyon bilang chief designer, kung hindi ka asawa ni Shen King? Sa high school diploma mo lang, hindi mo kahit abutin ang pinto ng Shen Group. Kung hindi, bakit sa tingin mo nagdaos ako ng press conference? Pinilit ako ni Shen King. Ayokong makinig sa'yo. Umalis ka. Hindi ba dapat masaya ka ngayon? Para sa'yo. Umalis siya sa aming engagement party. Anong uri ng pangkukulam ang ginawa mo sa kanya? Hello. Narito ako para mag-blind date. Pero si Shen Qinghe ay kinasal sa'yo. Ni hindi man lang niya sinabi sa'yo ang tunay niyang pagkatao. Songting. Ang tanga-tanga mo talaga. Lumayas ka. Umalis ka. Huwag kang magmadali. Malapit na akong umalis sa Bicheng. Pero ikaw. Songting. Gaano katagal ka pa? Makakasama si Shen King. Tingting. Maligayang kaarawan. May sasabihin ako sa'yo ngayon. Matagal ko nang itinago ito sa'yo. Sa totoo lang, hindi ako Shen Jingang. Ako si Shen Qinghe. Tingting, ang totoo lang gusto kong sabihin sa'yo. Ako nga pala si Shen Qinghe. Ay, hindi pa rin ito gagana. Tingting. Sa totoo lang, ako nga iyong nagpabuntis sa'yo. Pwede mo ba akong patawarin? Bakit ko nasabi yon? Tingting. Ako si Shen Qinghe. Ako nga pala iyong ang biyolohikal na ama ni Xiaoxi at Xiao mo. Sa totoo lang, noong araw na pumunta ako sa'yo, gusto ko nang makipagkilala sa'yo. Pero napansin kong malaki ang sama ng loob mo sa akin. Kapag nalaman ko kung sino ang tatay ng mga bata, sigurado akong gagawin ko sa kanya. Ang putulin ng peraso-peraso
Kaya hindi ako nangahas na magpakilala kaagad sa'yo. Ngunit nitong mga nakaraang araw, marami na tayong pinagdaanan ng mga pangyayari. Tingting, mapapaniwalaan mo ba ako? Gusto ko talagang alagaan ka habang buhay. Tingting, may sasabihin ako sa'yo. Hindi ka Shen Jingang. Ikaw si Shen King. Tama ba? Kailan mo ito nalaman? Sabihin mo na. Bakit ka nagtago ng pagkakakilanlan para lapitan ako? Dahil ako, mahal kita. Mahal mo ako. Ang pag-ibig mo ay panlilinlang lang, hindi ba? Boss Shen. Nakikita mo akong niloloko mo lang, hindi ba't sa tingin mo? Ay sobrang nakakatuwa. Hindi ganon, Tingting ako. Mahal talaga kita. Mahal mo ako. Hindi naman tayo nagkita noon, bakit mo ako mamahalin? Nagsisinungaling ka na naman. Natatandaan mo pa ba yung painting na binili mo? Iyan ay ipininta ko noong bata pa ako. Noong araw na binili mo yon, handa na akong itapon yon. Hindi ko talaga inaasahan na may tao pa palang magkakagusto sa mga likha ko. Songting, ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Dahil lang sa isang kainting. At dahil naging curious ako, hinahanap-hanap ko ang balita tungkol sa'yo. Hanggang sa isang araw, nagkita tayo sa bar. Sa bar. Ako yon ng gabing yon. Tingting, hindi ko alam na buntis ka pala. Ilang taon na kitang hinahanap kinabukasan. Lumabas lang ako sandali. Pagbalik ko, wala ka na, hinanap talaga kita. Tama na. Shen King. Alam mo ba, dahil sa pagdating mo, nagulo ang buhay ko. Yung pagmamahal mo noong 8 taon ang nakalipas. Sinira ang kinabukasan ko. Ngayon, bigla ka na namang sumingit sa buhay ko. Nagtatago ng pagkatao, nagsasabing magbabayad. Akala mo ba dapat kitang pasalamatan? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Para akong tanga, niloloko mo lang ako. Tingting, mahal na mahal talaga kita. Gusto kong alagaan kayo ng anak mo habang buhay. Hindi na kailangan. Kaya kong alagaan ang sarili kong anak. Shen King. Maghiwalay na tayo. Dahan-dahan lang, hindi naman mabigat. Ay, kinabahan ako. Bihira ka namang dumalaw. Ikaw lang? Nasaan si Tingting at ang bata? Nga, birthday ni Tingting ngayon, di ba? Ano, hindi mo pa rin naayos? Pinapalayas ako. Ayos lang, karapat-dapat ka. Ano ba ang ginawa mo? Hindi. Saan niya nalaman ang totoong pagkatao ko? Galit na galit siya. Sa ibang tao nalaman ni Tingting. Ang balitang ito ay tiyak na magagalit siya. Natural lang yon. Gusto na niyang makipaghiwalay sa akin ngayon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Umalis ka na. Ma, may paraan ka na. Kung wala, wala na akong anak na ikaw. Ma, Paano kung malaman ni Tingting na anak kita? Baka magalit sa akin, yung hirap kong nakuha na manugang at apo, mawawala. ma, Laos Hang,
Dalhin mo agad ang gamit niyong master. Sakin. Ma. Hindi talaga ako kilala. Ang hirap talagang kilalanin. Bakit di mo dalhin si Tingting dito? Kilalanin kita. Momay, huwag kang malungkot. Palagi kang kasama ni Faoshi. Momay, huwag na tong sira si Jingang. Palitan natin ng superhero. Salamat mga anak. Pero ito ay mga away ng mga matatanda. Kung gusto niyo siyang makita si Daddy, dadalhin ko kayo. Hoy, Shen King, oras na. Nasaan ka? MS Songting. Sinabihan ako ni Boss Shen na dalhin kayo. Kung pagkatapos ay gusto mo pa rin makipaghiwalay, papayag siya. Hindi tumatanggap ng interview si Shen King. Bakit ngayon, kusa siyang nagpatawag ng media? Para i-interview siya. At bakit dito pa? Shen King, lumabas na si Shen King. Ako si Shen Qinghe. Ang CEO ng Shen Group. At may isa pa akong pagkakakilanlan. Shen Jingyang. Ang kakaiba ng pangalang yan. Boss Shen, ano po ba ang ibig sabihin ng sinabi niyo? Noong nakaraan, dahil sa katangahan ko, ginawa lang kopya ang mga gawa ni Song Yu. Bilang punong disenyador ng Shen Group. At winasak din ang pangarap ng isang babae. Sa kasamaang palad. Ang babaeng iyon ang minamahal kong hinahanap ng matagal. Pero tanga ako. Makasarili walang kakayahan. Natatakot sabihin ang totoong pagkatao ko sa kanya. Kaya ginamit ko lang ang pagkatao ni Shen Jingyang para lumapit sa kanya. At linlangin siyang pakasalan ako. Boss Shen, ang babae bang ito ay si Song Ting? Si Song Ting ang babaeng ito. At siya rin ang pinakamamahal ko sa buhay. Hindi ko hinihiling na patawarin ako ni Emma Song Ting. Pero sana, maibalik niya ang pangarap na winasak ko. At umabot sa rurok ng tagumpay. Ang ibig sabihin, ginamit mo ang peking pagkatao para lumapit sa babae nating pinsala at nawala ng pangarap na si Song Ting. Kaya sinasabi mo na isa kang manloloko. Manloloko ako. Niloko ko siya. Paumanhin. Ting Ting.
Ganito ka lang magsasalita sa press conference. Hindi ka natatakot na bashin ng netizens? Kapag nagkamali, dapat aminin. Ito ang dapat kong harapin. Tara na. Alam ko na. Ting-ting. Pwede bang huwag tayong pumasok? Ayoko talagang maghiwalay. Babawi ako sa'yo sa hinaharap. Pasok. Pwede bang? Hindi tayo maghiwalay. Peking pangalan ang ginamit mo nung ikinasal tayo. Kailangan mong ibalik ang totoong pangalan mo. Ang asawa ko ay si Shen King. Hindi si Shen Jingang. Engan, Halika, uminom ka ng sabaw. Nanay, ako na. Ting-ting, magpahinga ka na lang. Inaalagaan ng ina at kinghi ang bata. Huwag kang mag-alala. Salamat, inay. Bakit ka nagpapasalamat? Ting-ting, napagod ka. Nilinlang ka ko noon, pasensya na. Buti na lang hindi ka nagtanim ng galit. Inay, ano ka ba? Magpamilya tayo. Bakit ako magtatanim ng galit? Momay. Umuwi ka na. si Yoshi. Kakapanganak lamang ni Mommy ng kapatid mong lalaki, huwag mong susugod ng ganyan. Pagod ka ba sa papasok sa eskwelahan ngayon? Hindi pagod. Ay, ang galing mo. Ito ang regalo ko para kay Mommy. Ano ito? Itinuro sa amin ng guro sa araling pangkamay ang pagtiklop ng origami crayon. Lahat ito ay tiniklop ni Xiao mo. Ang galing, gusto ko ito, mommy. Napakaganda. Si Mommy ang pinakamaganda sa lahat. Matalinong bata ka. Tama ang sinabi ni Xiaoshi. Si Tinting ang pinakamaganda.